Sa Davao City, patay ang 80 anyos na lolo matapos matabunan ng gumuhong pader. 4 na iba pang residente ang muntik matabunan ng gumuhong bahay. At saksi live, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, ramdam din ang magnitude 6.8 na lindol ngayong gabi dito sa Davao City. Sa pagtama naman ng magnitude 7.4 kaninang umaga, 4 na mga residente ang muntik nang matabunan nang bumagsak ang bahay na ito sa aking likuran. Hindi na halos maaninag ang unang palapag ng bahay na ito matapos matabunan ng ikalawang palapag nito sa Davao City. Bumigay na ang pader at nagkalat ang mga gamit. Katatapos pa lang daw iparenovate ng naturang bahay. Ligtas namang nakalabas ang 4 na individual mula sa gumuhong unang palapag ng bahay. Kinukuhanan pa ng pahayag ang may-ari. Kasunod ng lindol, kinumpirma ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpanaw ng 80 anyos na lolo matapos maraganan ng natumbang bahagi ng pader sa Barangay Tomas, Monteverde. Nakikipag-ugnayan na ang City Social Welfare and Development Office sa pamilya ng biktima para sa tulong na ibibigay ng lokal na pamahalaan. Sa Cagayan de Oro City, niyanig pati ang Northern Mindanao Medical Center. Gumewang-gewang ang dextrose ng mga pasyente sa ospital sa lakas ng pagyanig. Sa isa pang video, kita ang paglabas ng mga medical personnel at mga pasyente. Lumikas din ang mga kawani ng City Hall, pati si Cagayan de Oro Mayor Rolando Uy na palabas ng kanyang opisina. Naramdaman din ang lindol sa mga mall at hotel, kaya agad lumikas ang mga tao. Pagkatapos ng lindol, sinuri ng mga eksperto ang mga establishmento bago muling papasukin sa loob ang mga tao. Nag-ikot at inspeksyon ang mga kawani ng Office of the Building Official at City Engineer's Office sa 3 ospital sa lungsod. Magpapatuloy raw ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang parte ng lungsod, kabilang ang mga paaralan. Sa General Santos City, pinasan sa likod ang ilang estudyante at isinakay sa stretcher at wheelchair. Nahimatay sila matapos magpanik kasunod ng pagyanig. Yan yung mga nagpanik, no? Na supposed to be, bata kasi, bawat tao may kanya-kanyang reaction sa ganyan. Rinig naman ang kalampag ng mga pintuan sa headquarters ng General Santos City Police. Mabilis ding lumabas mula sa gusali at pumunta sa open area ang mga PNP personnel. May mga pasyente ring pinalabas mula sa ospital, gayon din ang mga empleyado at mga tao sa loob ng isang mall. Ayon sa Jansan CDRMO, nagsuspende sila ng klase sa lahat ng antas, kabilang ang trabaho sa mga pampublikong tanggapan. Base raw sa kanilang initial na assessment, walang naitalang pinsala dahil sa lindol. Patuloy ang pag-ikot ng City Engineering Office sa mga gusali sa lungsod. Paalala nila tuwing may lindol. Ang importante lang po, huwag tayo magpanik, manatili tayo sa kung ano, saan tayo naroroon, kinaroroonan natin. At execute lang natin yung duck, cover and hold. Cover your head. Protect your head, no? Kasi yun yung pinaka-vital ng organ. And then, saka po tayo mag-evacuate. Pia, kinordon na muna ng mga barangay police itong lugar malapit sa gumuhong bahay. Samantala, natapos na rin ang assessment ng City Engineer's Office at DPWH 11 sa mga pangunahing tulay sa lungsod ng Davao at wala naman silang nakitang major structural damage sa mga tulay. Para sa GMA Integrated News, ako si Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng magtuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw o linggo ang mga aftershock kasunod ng magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na mga lindol sa Mindanao kanina. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, tinawag ng PHIVOLCS na doublet earthquake ang naitalang paglindol nga na may magnitude 7.4 at 6.8 na nangyari sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, halos 10 oras ang pagitan ng dalawang lindol. Sa lindol ngayong gabi, naramdaman ang intensity 6 sa Manay, Davao Oriental, intensity 5 sa Banganga,
Boston, Caraga, Katiil at Tarragona, Davao Oriental. Intensity 3, Tacloban City, ilang bayan sa Leyte at Southern Leyte at Dinagat Islands. Ayon sa FIVOX, ang dalawang lindol ay magkaibang pangyayari at tinuturing na doublet earthquake. Tawag sa dalawang magkaibang lindol na naganap sa halos parehong lugar at magkalapit na panahon na may halos magkaparehong lakas o magnitude. Hindi ito ang unang beses na naitala ang ganitong kaganapan sa kahabaan ng Philippine Trench. Nauna nang naganap ang kahalintulad na doublet noong 1992 na may magnitude 7.1 at magnitude 7.5 na may 26 minutes ang pagitan, 20 kilometers ang layo at noong 2023 sa Hinatuan na may magnitude 7.4 noong December 2 at magnitude 6.8 noong December 4. Bago pa man daw tumama ang magnitude 6.8, naitala na ang 425 aftershocks mula sa umagang lindol. Sa pinagsamang tala ng dalawang pagyanig, umabot na sa 476 aftershocks. 14 dito ang naramdaman na may magnitude range mula 1.2 hanggang 6.8. Ayon sa FIVOX, posible raw tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo ang aftershocks at bagamat unti-unti itong nababawasan, posible pa ring makaranas ng malakas na pagyanig lalo na sa mga lugar na malapit sa epicenter. Naglabas naman ng tsunami warning matapos ang ikalawang lindol na nagbabala sa posibleng pagdating ng alon sa mga baybay ng Surigao del Sur, Davao Oriental at Surigao del Norte. Bandang 11:12 ng gabi, maaring kanselahin ang babala matapos kung walang makitang mapapansalang pagbabago sa dagat. Ninilaw din ng FIVOX na walang kaugnayan ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Magkaiba raw ang pinagmulan, Bogo Fault sa Cebu at Philippine Trench naman sa Davao. Pia, patuloy na magbabantay ang FIVOX at magbibigay ng update kaugnay sa mga nangyaring pagyanig ngayong araw. Manatili daw lamang alerto at maging mapagbantay sa mga anunsyo ng otoridad. Live mula rito sa tanggapan ng FIVOX sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Ibinasura ng pretrial chamber ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya. Sa gitna po yan ang kinakaharap niyang kaso na Crimes Against Humanity dahil sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Saksi si Salima Refran. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong Crimes Against Humanity laban sa kanya. Kasunod yan ang pagbasura ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng Pre-Trial Chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings, at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Hindi raw naipakita ng depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at walang basehan. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Matatandaan pansamantalang pinagpaliban ang confirmation of charges hearing para kay Duterte para madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatikos ang pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo at ginigiit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyan pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center.
Dinedelegitimize o minamaliit raw nito ang mga proseso ng korte at sinasabi rin daw na may kontrabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas at gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinunto rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan ang interim release. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya ire-release. May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya kung mapagbibigyan ang interim release. Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalal muli bilang mayor ng Davao ay dodoblehin ang mga pagpatay. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Inaapela na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga biktima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.